Patuloy ang desperadong pakikipaglaban ni Enchred laban sa lalaking may baluti na bakal. Dahil sa tindi ng puwersa ng mga bawat patama ng kalaban, napapa-atras at nawawala ng balanse si Enchred, at naibulong niya sa kanyang sarili na bagaman inakala niya na ito ay isang masamang espiritu na maaaring tablan ng pisikal na lakas, ang nilalang na ito ay sadyang kakaiba. Napagtanto niya na kung masusupol lamang niya ito, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang iniisip. Sa isang kisap mata, nagawa ng lalaking may baluti na paliitin ang distansya sa pagitan nila at sumugod ng may nakamamatay na hangarin. Sinubukan ni Enchred na gamitin ang teknik sa pagpapalakas na itinuro sa kanya ni Rem, ngunit walang nangyari. Nakatitig siya ng may pagkagulat, nagtataka kung bakit hindi gumagana ang kanyang Hearts of the Brute Strength. Isang mabilis na saksak ang itinira ng figurang may baluti ng diretsyo sa kanyang leeg, ngunit nasalag ito ni Enchred gamit ang purong lakas at gumanti siya ng isang mabigat na paalang na taga. Yumuko ang kalaban, dumulas sa ilalim ng talam, at agad na muling lumitaw sa likuran ni Enchred. Nakaramdam ng matinding kilabot si Enchred nang mapagtanto niyang nababasa ng lalaki ang bawat galaw niya. Bago pa siya makakilos, hamampas ang lalaking may baluting bakal mula sa likuran, na naging sanhi ng pagkakahiwalay ng ulo ni Enchred mula sa kanyang katawan. Bigla, nagbalik si Enchred sa realidad, humingal at naghahabol ng hininga. Tinawag siya ni Chris bilang pinuno, at nagtanong si Finn kung maayos lang ba siya, habang maging si Luigarn ay nakatingin, na bigla sa kanyang inasal. Hawak ang kanyang leeg, naramdaman ni Enchred ang tila maltong sakit ng pagkakapugot ng ulo. Sigurado siyang kamamatay lang niya sa kamay ng espiritong iyon, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi siya bumalik sa simula ng araw na ito. Humarap siya kay Chris at nagtanong kung gaano katagal ang lumipas. Nagulat sa tanong, sinabi ni Chris sa kanya na isang sandali pa lamang ang lumilipas, halos 5 segundo pa lamang. Kinalkula ni Enchred na ang laban ay tumagal sa pakiramdam niya ng mahigit 20 segundo, kaya napagtanto niya ang takbo ng oras doon. Ang espasyo sa loob ng espada ay isang hiwalay na realidad mula sa mundo sa labas. Prangka niyang ipinaalam sa grupo na kamamatay lang niya sa espiritu. Agad na pumwesto para sa labanan ni Finn at Chris, habang sumisigaw si Chris tungkol sa kung ano ang maaaring nakatayo sa harap nila at nagpapanik naman si Finn, nagtalanong kung ang kinakaharap ba nila ay isang espiritu. Hinawakan ni Luigarn si Enchred at napansing mukhang buhay naman ito, kaya napagtanto niya na ang pagkamatay sa loob ng espasyong iyon ay hindi pisikal na nakakaapekto sa katawan. Hindi makapagsalita si Enchred sa kanilang mga nagkakagulong reaksyon, ngunit sinabi niya kay Luigarn na nakipagtagisan siya ng espada sa nilalang, at inilarawan ang mga galaw nito bilang isang mataas na antas at tradisyonal na sining ng pag-eespada na kayang bumasa sa bawat atake niya. Napagtanto ni Luigarn na hindi ito isang karaniwang isinumpang talam. Ipinaliwanag niya sa grupo na ang espada ay isang guro. Noong unang panahon, isang henyong salamangkero ang nagnais na ipasa ang kanyang mga kakayahan sa kanyang mga inapo, kaya ginawa niyang espiritu ang isang tao at ikinulong ito sa loob ng espada. Gayunpaman, hindi naintindihan ng salamangkero ang kaluluwa ng tao. Ang taong nakulong bilang guro ay nagkawatak-watak ang isip at kaluluwa, at naging lulong na lamang sa pagpapasa ng mga kasanayan. Kahit na mabaliw ang may hawak nito at mamatay ng hindi mabilang na beses, hindi titigil ang pagtuturo. Kailangang matutunan ng lubos ang kasanayang itinuturo ng guro at higaitan ang guro gamit ito. Doon, lamang mapapalaya ang kaluluwa, at matatapos ang aralin. Ang kayamanang binanggit ni Dolph ay hindi ginto. Ito ay ang sining ng pag-eespada mismo. Nang lulumo si Chris, hindi makapaniwalang isang aralin ang nahanap nila sa halip na mga gintong barya na kanyang inaasahan. Nagbabala si Luigarn kay Enchred na sumuko na nagsasabing hindi kakayanin ng isip ng tao ang trauma ng paulit-ulit na kamatayan ng hindi nagiging tuluyang baliw. Ang hindi niya alam ay si Enchred ay nakaranas na ng kamatayan ng hindi bababa sa 1,000 beses. Para sa kanya, wala lang ito. Habang nagpapakalunod si Chris sa pagsisisi at umaasa naman si Finn na hihina ang harang, iminungkahi ni Luigarn na kung ang puluhan sana ay mayroong singsing, maaari niyang mahayla ang espada para makalaya. Nagboluntaryo si Chris na siya na ang kukuha ng responsibilidad, ngunit binaliwala silang lahat ni Enchred, at simpleng sinabi na siya na ang gagawa nito. Habang inaabot niya ang talam, hinawakan ni Luigarn ang kanyang kamay at sinabihan siyang tumigil muna.
Kinilala ni Luigar ang matatag na kalooban ni Enschred ngunit tinanong kung sa tingin ba nito ay isang biro lamang ang lahat, habang ipinagtatapat na ayaw niyang mawala ang kanyang pag-ibig sa hinaharap para sa wala. Pinutol ni Enschred ang kanyang sinasabi, tiningnan siya ng diretsyo sa mata at iginiit na ito ay isang bagay na kaya niyang gawin. Naiwang nalilito si Luigar sa hindi matatawarang kumpiyansa ni Enschred. Hinawakan ni Enschred ang espada at agad siyang napunta pabalik sa arena. Hindi nag-aksaya ng panahon ang lalaking may baluting bakal, muli nitong pinuntirya ang kanyang ulo. Ngunit sa pagkakataong ito ay yumuko si Enschred at nagbiro na ito ay isang magaspang na pagtanggap, sabay tanong kung naghihintay ba sa kanya ang espiritu. Habang nagpapatuloy ang duelo, napansin ni Enschred na hindi gagana ang kanyang ika-6 na pandama o ang kanyang focus. Napagtanto niya na ang tanging bagay na maaari niyang gamitin dito ay ang purong sining ng pag-e-espada. Hamampos ng pababa si Enschred gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nasalag ito ng guro at gumanti ng atake. Hinaranggan ni Enschred ang sumunod na tira, ang kanyang lakas ang pumuwersa sa braso ng guro na mapa-atres bago siya tumaga ng paalang sa ulo, bagaman naiwasan ito ng lalaking may baluti. Ipinagpatuloy ni Enschred ang pagbibigay ng pressure, habang napagtatanto na kahit tila hindi niya kaya, ay kaya niya itong gawin. Kung mamatay man siya, madyay gising siya sa realidad ng hindi na kailangang ulitin ang araw na ito para lamang magpalipas ng oras. Ito ay isang perpektong lugar ng pagsasanay para sa walang katapusang pagsubok muli. Nahuli siya ng lalaking may baluting bakal ng isang paitaas na taga, na nagresulta sa pagkakahiwa ng kaliwang tainga ni Enschred. Sa kabila ng sugat, ngumiti si Enschred, sa pag-aakalang ang prosesong ito ay sadyang napaka-epektibo. Sinabi niya sa kanyang sarili na wala nang mas madali para sa kanya kaysa sa mamatay ng paulit-ulit. Sinabi ni Enschred sa tutor na maganda ito bago muling sumugod sa gitna ng labanan. Sa labas, tinawag siyang hanggal ni Luigar, at binanggit na maging ang mga pari ng Diyos ng pagtitiis ay nabibigo sa pagsubok na ito sa 9 na pagkakataon sa bawat 10. Iminungkahi ni Finn na baka sinusubukan niyang protektahan ang kanilang mga isipan sa pamamagitan ng pag-akos sa pasanin ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nawalan ng kapit si Enschred sa espada, nahudyat ng isa na namang pagkamatay. Hinawakan niya ang kanyang kanang braso sa tunay na mundo, sumisigaw tungkol sa kamangha-manghang atake na kapuputol lang sa kanyang braso. Nagsimula siyang gayahin ang galaw ng guro, habang napagtatanto na ang espiritu ay kumilos sa paraang bahagyang naiiba sa kanyang sariling tekniko. Pinanood siya ng kanyang mga kasamahan sa tulalang katahimikan habang nagpasya si Enschred na sumubok muli agad-agad. Inabot niya ang espada, at sinabing nagsisimula na niyang makuha ang tamang tiyempo. Isang hindi makapagsalitang Christ ang itinuro siya at tumingin kay Finn, na umaming nagkamali siya tungkol sa mga limitasyon ni Enschred. Ipinaalala sa kanila ni Christ na ang kanilang pangkat ay tinatawag na mga baliw, at iminungkahi ni Finn na baka sadyang baliw na talaga si Enschred kaya hindi na ito lalala pa. Iminungkahi ni Christ na kumain na lamang sila ng hapunan habang nagpapatuloy si Enschred. Nahihirapan pa ring intindihin ni Luigar ang lahat, nagtatanong kung hindi ba ito masakit at binabanggit na sa taglay nitong talento, kakailanganin niyang mamatay ng hindi mabilang na beses. Tiningnan siya ni Enschred gamit ang mga matang puno ng buhay, at sumagot na dahil hindi naman ito tunay na kamatayan, ang sakit ay walang halaga. Nayanig si Luigar, nagtataka kung nasisiyahan ba talaga si Enschred sa sakit. Ipinaliwanag ni Enschred na anuman ang hirap, pag-aaralan niya ang lahat ng kanyang makakaya, dahil yun ang paraan kung paano umuusad ang isang taong mapurol. Nagbuntong hininga si Luigar, tinawag siyang isang baliw na hindi makontrol, ngunit humakbang pasulong upang itama ang kanyang porma. Ipinakita niya kung paano ipoposisyon ang paa ng mas malayo pasulong para sa galaw na sinusubukan ni Enschred. Nang purihin ni Enschred ang kanyang pagtuturo, ipinaliwanag ni Luigar na bilang isang iskolar, ang pagsasaliksik at pagpapasa ng sining ng pag-e-espada ang kanyang tungkulin. Sinabi niya rito na bagaman pinipigilan siya ng kanyang sumpa na magturo ng mga bagong tekniko, maaari niyang dagdagan ang kanyang pagsasanay upang matulungan siyang malampasan ang tradisyonal na estilo ng guro. Labis ang kagalakan ni Enschred sa alok na ito.